sa atin ayaw tumanda, pero sila sadyang hindi tumatanda. Ang kanilang kondisyon, hypogonadism. Marami sa atin takot tumanda. Ako, ayokong tumanda hanggat maaari. Pangit na pag matanda ka na eh. Pagbata, wala kang problema sa buhay. Kasi gusto kong ma-discover yung fountain of youth. Meron ba nun? Kaya naman may ilang gagawin ng lahat, manatili lang bata. Katulad ni Michael, ibinulong daw sa isang wishing well ang kanyang dinadalangin noong siya'y maliit pa. Sana wag muna ako tumanda. At tila pinagbigyan si Michael sa kanyang hiling. Eto siya ngayon, itsurang 8 taon pa rin. Pero ang totoo, 18 anyos na siya. Kung itatabi nga siya sa ibang mga bata, hindi aakalaing 1 dekada ang agwat ng edad nila ni Michael. Masarap kasi nun maglaro eh, lalo na yung bata ka pa. Kapag tumatanda na, parang mahirap na rin. Kasi hindi mo nagagawa yung gusto mo. Nagsisisi kasi ba't ko winish yun? Hindi ko alam na magkakatotoo pala. Dapat hindi na lang ako nag-wish. Walang ano. Pinatunayan ni Aling Nora, ina ni Michael, sa itsura lang daw musmos ang kanyang anak. Etong birthday niya, October 2, 1991. Nung siya, edad na siya 13 years old o 12, parang hindi siya tumataas. Tsaka yung edad niya, siyempre nadadagdag, pero siya hindi eh. Bulilit man kung titignan si Michael, pero graduate na raw siya sa mga larong pambata. Ang problema nga lang, hindi rin siya makapormang binata. Hindi raw siya makapanligaw man lang o makapagtrabaho. Sabi ko, paano kaya kapag nag-asawa ko ng ganito o kaliit, tas yung magiging anak ko, malalaki pa sa akin, o kaya magaya sa akin. E di nakakaano po yun. Naisip ko, di bali na lang na huwag mag-asawa. Bunso man daw ang kanyang itsura. Pilit pa rin daw niyang ginagampanan ang pagiging kuya sa kanyang mga nakababatang kapatid. Sige, Michael, tayo ka. Check natin height mo. Ayon sa mga doktor, may hypogonadism si Michael, isang sakit na sanhi ng hormonal imbalance. Actually, as of now, since wala tayong mga workup na naigawa, wala rin tayong mga laboratories na nakita, more likely, sa tingin ko ngayon, ang working na impression ko ngayon, pwedeng hypogonadism. Ibig sabihin, mababa yung mga hormones ng pinoproduce ng gonads natin. Siya yung hormone na mag-stimulate para magkaroon tayo ng tinatawag na pagbibinata or in secondary sexual maturation sa isang lalaki. Dahil dito, lubhang napakabagal ang paglaki o pagtanda ni Michael. Malaking halaga rin daw ang kakailanganin para magamot siya. At dahil kapos sa pera ang pamilya ni Michael, hanggang mga lihim at pabulong na hiling na lang ang kanyang nasasambit. Mag-wish ako dun sa wishing well. Sabihin ko sana, ibalik na lang yung sa normal yung katawan ko. Tapos yung kung anong itsura ko ng 18 years old. Bagamat meron ding hormonal imbalance si Christian na siyang dahilan ng hindi niya paglaki, hindi naman niya hinayaang maliitin nito ang kanyang buhay. Sa edad na 27, madalas daw siyang mapagkamalang 12 anyos lang. Kaya ang pagiging maliit at mistulang bata, ginawa raw niyang puhunan. Kailangan na natin makuha yung claw card ngayon! Kaya umanda ka na! God of Lightning! Boses ni Christian ang madalas gamitin sa mga anime cartoon series. Ama, huwag mo ko iiwan, Ama. Lumalabas din siya sa entablado at telebisyon. Kaya umanda ka na! God of Lightning! Advantage din naman, kasi tagal kong tumanda eh. Pagka mga bata,
sa dubbing, madalas nakukuha ako. Kasi baga ako lang din yung bata and yung iba kasi 'di ba nagboboses bata lang po. Pero kahit pinipilit ni Christian na gawing normal ang kanyang buhay, hindi pa rin daw siya nakaligtas sa mga nagmamaliit sa kanya. Lalo na sa larangan ng pag-ibig. Mukha akong bata tapos minsan sinasabi nila na, bakit yan ang pinili mo? Sabi niya, ano ka ba? Maghanap ka ng hindi mo po problemahin. Ang naisip na solusyon ni Christian, pumormang binata, magsuot ng mga usong damit para hindi siya magmukhang totoy. May kumagat naman daw sa gimmick na ito ni Christian. Katunayan, mag-iisang taon na sila ng kanyang girlfriend. Karaniwang ang hindi paglaki at pananatiling bata ang itsura ang resulta ng hormonal imbalance o kakulangan ng testosterone sa katawan. Pero ang kondisyong ito, maaari rin daw mauwi sa mas malalang kaso. Ang 62 anyos na si Buyoyoy, animoy batang paslit pa rin. Ang kanyang mundo, umiikot na lamang sa paggulong ng kanyang stroller. Hindi kasi siya nakakalakad. Pero ang kaso ng hormonal imbalance ni Buyoyoy, nauwi sa sakit na dwarfism. Dati sabi ng tatay namin, pagbigay ng Diyos, tanggapin na lang daw. Ganun daw ho. Kaya tanggap na rin namin sila, kahit ganyan sila. Nasa dugo raw talaga ng kanilang pamilya ang pagkakaroon ng dwarfism. 6 sa kanilang 15 magkakapatid ang nagkaroon nito. Kaya nga bidang-bida raw sila noon sa mga perya. Pero si Buyoyoy na lang ang nabubuhay ngayon. Sa kabila ng kaawa-awang kalagayan ni Buyoyoy, ang kanyang kakaibang itsura ang nagsisilbing paraan para sila'y mabuhay. Dinarayo kasi siya ng mga turista na gustong masilip ang kanyang itsura. Kahit ma-open kasi may magpupunta naman talaga eh. Hindi maiwasan kasi halimbawa may nakakitang isa. Pinagsasabi nila sa iba kaya nagsisipunta na lang sa bahay namin. Tulong na rin po sa mga budget niya, pagkain, mga gamot, lahat-lahat. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Pero ang tao, magkaedad man at mangulubot ang balat, hindi pa rin sapat na basehan ng pagtanda. Dahil kung patuloy kang nakakasabay sa pag-ikot ng mundo, mananatili kang laging bata.